Kumakain kami ng hapunan, nang biglang nawala ang asawa ko, at ang tinuturing kong matalik na kaibigan. Pagkatapos ng mabilisang paghahanap, isang pamilyar na text ang biglang lumitaw sa isip ko na parang floating comment sa isang live stream. Diyos ko, buti na lang. Nahatak agad ng bida ang babae papasok sa industrial freezer, galing sa banyo. Kung hindi, huling-huli na sana sila ng kontrabida. Kaso nga lang, wala silang suot na damit, at hindi sila pwedeng magtago roon ng matagal. Mamamatay sila sa lamig. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang asawa kong si Daryl Ruiz ay nasa loob ng freezer. Yakap-yakap ang best friend kong si Jelay Andres. At ako pala ang kontrabidang tinutukoy nila. Gusto mo ba ng mga kwentong may matinding ganti? Naglakad ako palapit sa pinto ng freezer. Pero hinarang ako ng may-ari ng resto na si V. Cortez. Pasensya na. Ma'am, imbakan po yan ng mga ingredients namin. Bawal po pumasok ang mga bisita dyan. Nagpanik ang live chat sa isip ko. Hala, buti na lang pinigilan ng kaibigan ng bida ang kontrabida. Kundi, huli na sila. Okay lang yan. Pag alis ng kontrabida, makakalabas din sila. Ang linyang mamamatay sa lamig ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Iniba ko ang diskarte ko. Gusto kong lumipat sa mesang to. Dito mismo sa harap, sabi ko. Natulala si V at ang chat. Ano? Uupo dyan mismo. Anong kalokohan to? Anong ginagawa ng manghuhulang kontrabida na to? Paano makakalabas ang mga bida natin kung kumakain ka dyan sa main hall? Iniwas ko ang tingin ko sa mga naglilitawang text at pilit na ngumiti ng malamig. Gulat na gulat ba silang lahat? Pwes, kailangan kong kumain. Unti-unti. Pakiramdam ko utang ko. To sa dalawang nagyayapakan ngayon sa loob ng freezer. Kilala ko si V dahil ilang beses na rin akong kumain dito. Pero hindi ko man lang naisip na matalik din pala siyang kaibigan ni Jelay. Ngayon, nagsisilbi siyang proteksyon para kina Jelay at Daryl. Ramdam ko ang paninigas ng mukha ko habang kinakausap siya. Bakit naman hindi V? Medyo nakakasakal na kasi sa VIP room eh. Gusto kong lumipat dito sa labas at o-order pa ako ng isang boodle fight ng seafood at marami pang iba. Hindi kasi ako masyadong nakakain sa loob eh. Ngayon, magpapakabundat ako. Bukod sa seafood, bigyan mo ako ng 2 kahon ng San Miguel beer, 1 dosenang order ng chicken inasal wings, 100 stick ng inihaw na liempo, 20 sisig mini burgers, at 50 baked tahong. Sandaling nawalan ng masabi si V, nang marinig ang sangkatutak kong order. Automatiko niyang kinuha ang kanyang order slip. Habang tulala siya, mabilis kong tinawagan ang mga barkada ko sa VIP room. Labas kayong lahat, lipat tayo sa malaking mesa. Umorder ako ng isang bundok na pagkain at alak. Dalhin niyo na rin yung bag at jacket ko paglabas niyo. Narinig ko ang paghiyaw nila sa kabilang linya. Seryoso, ganyan karaming pagkain. Magiging epic ang gabing to. Alam ko. Akala ko patapos na kami. Pero lumabas si Zainab Harake at umorder ng panibagong piyesta. Kailangan nating ubusin to ngayon. Tara, bilisan niyo. Nang makalabas sila at makaupo, tumawa ako. Kain lang. Walang aalis hanggat, hindi tayo busog na busog. Tulala si V. Mahigpit ang hawak sa menu, hindi niya alam kung papalalayasin ba kami o sasabihan ng kusina na magsimula ng magluto. Kabadong napatingin siya sa freezer. Tapos ay nag-alangan ng ilang segundo, bago sinubukang gumawa ng palusot para paalisin kami. Kay kaka-check ko lang po. Naubusan na pala kami ng stock para sa mga in-order nyo. Hindi po namin magagawa yon. Siguro po. Mas mabuting umuwi na muna kayo para sa gabing ito. Agad siyang pinuri ng chat. Ang galing talaga ng kaibigan ng bida. Hindi niya iniisip ang kikitain niya. Mailigtas lang ang kaibigan niya. Higit 50,000 din ang halaga ng order na yon ah. Yan ang tunay na pakikisama. Ang sama talaga ng kontrabidang to. Gusto niyang patayin sa lamig ang mga bida natin. Hindi yan mangyayari. Kung hindi aalis ang manghuhula at ang mga tropa niya, talagang nasa panganib sila. Tingnan nyo, -5 degrees Celsius ang freezer na yan. Wala silang damit, hindi sila tatagal ng 1 oras. Paano na? Sana pwede akong pumasok dyan, para ilabas sila. Gaano kaya kagusto ni V na gawin yon? Gustong-gusto na rin niya kaming umalis. Pero nailabas na namin lahat ng tira-tirang pagkain mula sa VIP room. Agad na pumalag ang kaibigan kong si Kong TV. Teka muna V. Hindi yan tama. Hindi pa nga kami nangangalahati sa unang round namin. Pinapalayas mo na kami.
Tsaka, pinalalaki nga namin ang bill namin eh. Negosyante ka. Hindi ka pwedeng basta-basta tumanggi sa mga customer na nagbabayad. Dumaan ang matinding kaba sa mukha ni V. Huwag po kayong magalit. Hindi ko naman po kayo minamadali. Talagang naubusan lang po kami ng mga ingredients na yon. Tumayo ako at itinuro ang glass display ng freezer sa likuran niya, kung saan nakasalansan ng maayos ang napakaraming sariwang karne, seafood, at gulay. V, yung mga in-order namin, kitang-kita ko na nandyan lang sa display mo. Paanong wala kayo? Ipaluto mo na yan sa kusina. Tumawag pa ako ng mas maraming tao para sumama sa atin at siguradong o-order pa sila. Nanigas ang buong katawan ni V. Ano? May darating pa. Tiningnan ko ang cellphone ko at ngumiti. Oo, tinawagan ko ang biyenan ko at ang dalawa niyang amega. Paborito nila ang pagkain mo, at kilala silang mga reyna ng chismis. Tratuhin mo sila ng maayos, at siguradong ipopromote nila ang resto mo sa mga alta sosyedad. Naging bato si V, pati na rin ang chat. Diyos ko, kontrabida, anong ginagawa mo? Bakit mo tinawag ang nanay ng bida? Kabaliwan to. Kahit medyo pabor ang nanay sa bida, kung makikita niyang nakikipagkalaguyo ito sa anak niya at mapapahiya siya sa harap ng mga kaibigan niya, paano pa niya matatanggap ang relasyon nila? Correct. Sinabihan pa man din niya dati ang bida na 10 beses na mas magaling ang babae kaysa sa kontrabidang asawa. Pero kapag nahuli sila ngayon, masisira lahat ng magandang imahe na yon. Kalimutan niyo na yan. Kung hindi aalis ang kontrabida, mamamatay na sa lamig ang mga bida. Hindi niyo ba nakikitang nanginginig na sila? Nagkakaroon na ng yelo sa mukha nila. Hala, kawawa naman sila. Anong gagawin natin? Nababaliw na ako. Huwag kayong mag-alala. Gagawa niya ng paraan ng kaibigan niya. Ganoon ba? Naisip ko habang may mapait na ngiting nakabara sa lalamunan ko. Talaga bang kaya tong ayusin ni V? Gusto kong panoorin kung paano niya gagawin yon. Sa wakas, nakabawi rin si V. Dahil palpak ang palusot na walang pagkain, sumubok siya ng iba. Kakasabi lang po sa akin ng kusina na naubusan daw po kami ng gasol. Hindi po namin mabuksan ang mga kalan. Kung gusto niyo pa pong kumain, kailangan niyo na pong lumipat sa ibang lugar. Sumiklab ang galit sa loob ko. Naglakad ako papunta sa entrance ng kusina at nakita ko ang chef na nagluluto pa rin at abalang-abala ang buong staff. Saktong tumunog ang audio system ng resto. Automatikong tinanggap ang iyong grab food order. Napasimangot ako. V. Napaka-weird ng kinikilos mo ngayong gabi. Bakit ba gustong-gusto mo kaming paalisin? May tinatago ka bang nakakahiyang sikreto? Kitang-kita kong busy ang kusina nyo, at nakikita ko ang mga reserbang tangke ng gasol dyan mismo. Malaking resto to. Imposibleng maubusan kayo ng gas. Kapag hindi mo ako sinagot ng maayos ngayon din, hindi kami aalis dito. Naka-record na ako ng video, at handang-handa na akong i-post to online para mahusgahan kayo ng bayan. Mukhang hihimatay na si V, na puno ng angry emojis ang chat. Buisit, gusto kong pumasok dyan at sampalin ang kontrabidang yan. Bakit ba inaaway niya ang kaibigan ng bida? Sobrang lamig na ng bida, hindi na makapagsalita. Kung hindi lang siya yakap ng mahigpit ng lalaki, kanina pa siya hinimatay. Okay lang yan. Kapag nakaligtas sila rito, mas titibay ang relasyon nila dahil sa life and death situation na to at sigurado na ang happily ever after nila. Happily ever after. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon. Nagsimula na ring sumigaw ang mga kaibigan ko, nagrereklamo, at pinagbabanta ang i-expose ang pambabastos ni V. Dahil wala nang magawa, napilitan si V na kunin ang menu, at umatras papasok ng kusina. Ang makita ang pilit at talunan niyang pag-atras, ay nagbigay sa akin ng madilim na kasiyahan, pero agad din itong napalitan ng sakit at matinding galit. Wala akong ginawa kundi maging mabuti kay Jelay, noong panahong wala siyang trabaho. Ako pa ang nakiusap kay Daryl na ipasok siya sa kumpanya noong kailangan niya ng matutuluyan. Pinakiusapan ko si Daryl na ikuha siya ng maliit na condo unit bilang company housing. Hindi ko siya kailanman iniiwan tuwing lumalabas kami para magsaya. At ito ang igaganti niya. Utang na loob, binaliwala. Pero dalawa sila sa kalokohang to. Kasing dumi rin niya si Daryl. Hindi lang siya nakipagtalik sa loob mismo ng sarili niyang bakuran. Ginawa pa niya to sa mismong ilalim ng ilong ng mga kaibigan namin. Walang hiya. Walang pakikisama. Kung gusto nila ng thrill, bibigyan ko sila ng totoong thrill. Ikukulong ko sila sa loob ng freezer, na yan ngayong gabi.
at titingnan ko kung swertehin silang makalabas ng buhay. Zainab, ang kapal ng mukha mo. Nandito ka na naman. Winaldas ang pera ng anak ko sa isang napakalaking handaan, at kinaladkad mo pa ang lahat ng mga taong to kasama mo. Isang galit na boses ang biglang bumasag sa pag-iisip ko. Nilingon ko ang biyenan kong si Tita Lolit Solis, kasama ang dalawa niyang kaibigan na sina Christy Fermin at Annabel Rama. Pare-pareho silang may makapal at blonde na buhok, at sobrang kapal ng maputlang makeup. Pakiramdam nila ay mga donya sila ng alta sosyedad. Ang totoo, sa net worth ni Daryl na ilang milyon lang naman, ang pamilya nila ay ordinaryong tao lang sa mga matataas na sirkulo, hindi man lang kapansin-pansin. Pero palaging pinaparamdam sa akin ni Tita Lolit na hindi ako sapat, dahil galing lang ako sa isang solidong middle class na pamilya. Lagi niyang isinusumbat sa akin, na inuubos ko raw ang pera ni Daryl, at mas magiging mabuting asawa raw ang kahit sinong ibang babae. Ayaw niya sanang pumunta, hanggang sa banggitin ko, ang sandamakmak na pagkain. Kaya nagmamadali siyang pumunta. Atat na bawiin sa pamamagitan ng pagkain ng pera ng anak niya. Hindi pinansin ang galit niya, ngumiti ako ng napakatamis. Tita, Tita Christy, Tita Annabel, nandito na pala kayo. Upo kayo. Hindi lang kami ng mga barkada ko ang nandito. Nandito rin si Daryl kanina. Pero lumabas lang saglit. Naupo sina Tita Lolit at ang dalawang amega nang nakabusangot. Magalang namang umusog ang mga barkada ko para bigyan sila ng espasyo. Si Kong TV, na laging ma-PR, ay agad na nagbuhos ng alak para sa kanila at ngumiti. Tita, kasama po namin si Daryl. Huwag niyo na pong awayin si Zainab. Kanya-kanya po kaming ambag dito, wala pong nangaabuso ng pera ng iba. Medyo lumambot ang ekspresyon ni Tita Lolit. Tiningnan niya ang mesa at muling sumimangot ang mukha. Bakit puro tira-tira na lang to? Pinapunta mo kami dito para pakainin ng tira-tira. Napasimangot si Christy. Gutom na gutom kami. Pupunta lang kami rito para kumain ng tira-tira? Hala, hindi po. Mabilis kong paliwanag. Umorder na po ako ng napakaraming bagong pagkain. Paparating na po. Kung may iba pa kayong gusto, umorder lang po kayo. Ako po ang taya ngayong gabi. Babayaran ko po lahat yan mula sa sarili kong bulsa. Agad na binaba ni Annabel ang kanyang Hermes bag at dumiretso sa display para umorder. Nagkatinginan sina Tita Lolit at Christy, at mabilis na sumunod. Si V, na mahigpit ang hawak sa order slip, ay mukhang talunang-taluna. Halos umiiyak na isinusulat ang bawat order nila. Naiiyak na rin ang chat. Hala, wala nang magawa ang kaibigan ng bida. Umiiyak na, crying. JPG, hindi na makahinga ang bida. Sinusubukan na siyang bigyan ng CPR at mouth-to-mouth ng lalaki, at yakap-yakap siya ng mahigpit. Pero nanginginig na siya ng matindi. Punong-puno na ng yelo ang mga pilik mata nila. Hindi na sila tatagal. Kung ako yan, lalabas na lang ako at haharapin ang kahihiyan. Kaso sinabihan niya ang kaibigan niya na wag bubuksan ang pinto hanggat hindi sila kumakatok. Hindi pa nakakatanggap ng signal ang kaibigan, kaya hindi niya bubuksan. Ang problema, hindi na nga sila makatayo. Paano pa sila kakatok? Seryoso, dapat sa kusina na lang sila nagtago imbes na sa freezer. Tanga ka ba? Punong-puno ng tao ang kusina. Wala silang damit. Bakit sila pupunta roon? Mas mabuti pa sana sa banyo, kaysa sa freezer. Para sa nag-comment sa taas, nasilip na ng kontrabida ang banyo. Kahit hindi niya ginawa, may iba pa ring makakakita. Mahuhuli pa rin sila. Teka. Oo nga pala. Nasa banyo pa rin ang mga damit nila. Diyos ko, ang juicy nito. Kailangan kong makahanap ng rason para ma-check ang banyo. Hindi nagtagal, dumating na ang mga in-order naming pagkain. Gana-ganang kumain ang lahat. Lumipas ang kalahating oras na puro kainan at inuman lang. Sobrang busy ni na Tita Lolit sa pagkain. Kaya ngayon lang niya biglang naalala ang anak niya. Tiningnan niya ako. Kalahating oras na tayong kumakain na. Nasaan na ang anak ko? Kumagat ako sa inihaw na liempo at nagkibit-balikat. Wala po akong ideya. Wala naman siyang sinabi eh. Nagtatakang nag-angat ng tingin ang iba. Hindi rin namin alam. Basta na lang siyang umalis na walang paalam. Teka, sabi ni Kong TV. Nasaan si Jelay? Nawawala rin siya. Bumuntong hininga ako ng madrama. Ang tatakaw kasi nila. Ngayon lang nila napansin na pati si Jelay, nawawala rin. Nagpanggap akong naguguluhan. Oo nga pala, nawawala rin siya. Baka sabay silang bumalik sa opisina.
Kinuha ni Tita Lolit ang phone niya at tinawagan si Daryl. Nagring ng nagring, pero walang sumasagot. Nakahinga siya ng maluwag. Baka busy lang at hindi makasagot. Basta hindi patay ang cellphone. Ibig sabihin ayos lang siya. Oo, basta hindi patay. Ibig sabihin wala siyang naaksidente sa kotse o kung ano paman. Pero hindi niya alam na may mga aksidenteng mas nakamamatay tulad ngayon. Ang pinakamamahal niyang anak ay nakahubad. Nakapulupot sa babaeng pinakapaborito niya. At namamatay sa lamig. Bigla siyang tumingin sa akin nang may matinding inis. Zainab, anong problema mo? Nawawala ang sarili mong asawa, tapos nakaupo ka lang dyan, at nagpapakasaya sa pagkain at inuman. Kung si Jelay yan, hindi siya magkakaganyan. Kung hindi pa nakakakain si Daryl, siguradong alalang-alala na yon. At tatakbo pa uwi, para ipagluto siya ng sabaw. Kapag may sakit siya, si Jelay ang bumibili ng gamot niya. Nagpupuyat siya kapag nag-overtime si Daryl. Tapos ikaw, ang alam mo lang lumabas, at maglakwat siya. Hindi ko pa nakitang dinalhan mo siya ng pagkain o nagpakita ng pag-aalala. Katulad ngayon, hindi mo man lang alam kung nasaan ang asawa mo. Napakasarap sana kung si Jelay ang naging manugang ko. Magaling na sa trabaho, mabuti pa sa anak ko, at maasikaso sa lahat ng bagay sa loob at labas ng bahay. Natulala ako, nablangko ang isip ko. Dinudurog niya ang pagkatao ko at pinupuri si Jelay sa harap ng lahat ng taong. Nang walang pakialam sa dangal at hiya ko. Nanlamig ang mukha ko. Tita, ganyan po ba talaga ang tingin nyo? Dinalhan ko po si Daryl ng pagkain. Nakita niyo ba akong sinamahan siyang magpa-check up? Nasaan ako? Puro lang pagpapakasaya? Pinapatay ko ang sarili ko sa pagtatrabaho diyan sa labas. Kumukuha ng kaliwat ka ng malalaking kliyente para sa kumpanya niya. Sobrang busy ko nga po. Kaya hindi ko man lang napansin kung kailan gumapang papasok sa kama ng asawa ko ang itinuturing kong best friend. Dapat pala magpasalamat ako sa'yo, tita. Sinasabi mo sa akin ng mga bagay na hindi ko man lang alam. Hindi ko alam na ganun na pala kalalim ang namamagitan sa kanila. Nabigyan niyo na pala sila ng basbas. Nakita ni Tita Lolit ang lahat ng nasa mesa na nakatingin sa kanya. Halatang sabik sa chismis na sumasabog. Namutla ang mukha niya nang ma-realize niya kung ano ang mga nasabi niya. Agad siyang nagpalusot. Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, hindi ka lang kasing galing ni Jelay. Walang namamagitan sa kanila na masama. Palagi siyang magalang sa akin. Hinding-hindi niya sisirain ang kasal ng anak ko, at gagawin siyang katatawanan. Habang mas nagpapaliwanag siya, mas lalong sumasama ang sitwasyon. Halos pumutok na ang lahat, sa pagpipigil ng tawa. Tiningnan ko lang siya ng malamig. Sinasadya kong awayin siya para magpatagal ng oras. Kahit anong paninira ang sabihin niya sa akin, patatagalin ko ang usapang ito. Nang gagalaiti ang chat. Anong pumasok sa isip ng matandang to? Sinong maninira sa manugang niya sa harap ng ibang tao? Naawa tuloy ako sa kontrabida. Seryoso. Inamin na rin niya na masyadong malapit ang anak niya sa ibang babae kahit may asawa na. Baliw siya. Nilalaglag niya ang bida sa alanganin. Grabe! Nakikipagtalo pa rin ang matanda. Hindi na masyadong gumagalaw ang bida. Nawawalan na ng malay ang lalaki. Kapag hindi sila nakalabas agad, mamatay na talaga sila. Malapit na silang mamatay. Ibig sabihin, hindi pa sila patay. Sa isiping yon, binitawan ko ang isa pang pasabog kay Tita Lolit. Tita, wala nang kwenta yung mga palusot mo. Kahit kaibigan ko pa si Jelay, at ako ang nagpasok sa kanya sa kumpanya. Kung gumawa man siya ng kalokohan kasama ni Daryl, sumobra na siya sa linya. Huwag mo na silang ipagtanggol. Kung gustong-gusto mo siyang maging manugang. Pagbalik nila, sasabihin ko kay Daryl na maghiwalay na kami. At ipapaanul ko na ang kasal namin. Para mapasa kanya na ang anak mo. Doon na nag-alinlangang magsalita ang kaibigan kong si Donalyn. Sabi niyo sabay silang nawala. Sa tingin niyo ba? Umalis sila para mag-check-in. Pagkasabi niya noon, agad na nakuha ng lahat ang ibig niyang sabihin. Nag-hotel sila? Imposibleng ganun sila kakapal. Nandito tayong lahat kumakain. Tumakas sila para mag-check-in? Ang unfair naman noon kay Zainab. Sobra. Nakakadiri. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. May nabasa akong kwento dati. Lumabas lang daw ang lalaki para bumili ng yosi habang kumakain kasama ang girlfriend, tapos nagawa pang makipagkalaguyo sa parking lot.
Wala nang bagong kwento sa mundo, mga te. Narinig ni na Tita Lolit, at ng mga amega niya ang lahat ng bulungan. Pero tanging si Tita Lolit lang ang galit. Sina Christy at Annabel ay palihim na nasasabik. Laging ipinagmamalaki ni Tita Lolit sa kanila kung gaano kagaling at kasikat si Daryl. Kung mapapahiya ito, isang malaking regalong chismis ito para sa kanila. Nagpanggap si Christy na nandidiri at pinagalitan sila. Tumigil nga kayo sa mga kalokohan nyo. Lumaki sa harap namin si Daryl. Disenteng tao yon, at may moralidad. Hindi yon mangangaliwa. Nanlaki ang mga mata ni Annabel at sumingit, tama. Hintayin nyo lang silang bumalik, makikita nyo. Hindi sila sabay na babalik. Namatay ang mga bulungan. Naging kasing tahimik ng sementeryo ang paligid. Sinamantala ni Donalyn ang pagkakataon para tumayo at basagin ang tensyon. Clear lang ako. Nabaliw ang chat. Ah, Diyos ko, may nagpunta sa banyo. Tapos na. Nandun pa ang mga damit nila. Sabi ko na nga ba. Mabubuking na sila. Nasaan na ang may-ari ng resto? Bakit hindi niya tinago ang mga damit? Hindi na niya naitago. Hindi niyo ba nakikitang natataranta na siya parang manok na pinutulan ng ulo? Nakalimutan na niya. Nasa freezer pa rin ang mga bida. Ngumiti ako ng malamig habang pinapanood si Donalyn na pumasok sa pinto ng CR. May 3 cubicle sa loob. Makikita niya yon. Nagsimula akong mag-countdown sa isip ko. Makalipas ang ilang segundo, isang nakakabinging tili ang umalingaw mula sa banyo. Patakbong lumabas si Donalyn mula sa CR. Ang mukha niya ay pinaghalong gulat at tuwa sa nasagap na chismis. Sa kaliwang kamay niya, winawagayway niya ang isang emerald green na silk dress. Sa kanan, isang kulay abong S.R. boxer briefs. Guys! Humihingal siyang tumakbo palapit sa mesa. Hindi kayo maniniwala sa kung anong nakasuksok sa basurahan sa ilalim ng lababo. Hindi man lang tinakpan. Tumahimik ang buong mesa. Hindi ko na kailangang tingnan ng malapitan. Ang green na dress na yon ay yung limited edition na ipinagmamalaki ni Jelay na binili niya noong nakaraang linggo. At ang mga boxer na yon, binili ko para kay Daryl sa isang pack of 3 sa S.R. Pinaliit ni Tita Lolit ang mga mata niya at inayos ang salamin. Mukhang damit pambabae yan na. Kay Jelay yan. Sabi ni Kong TV. Bumaba ang tono ng boses. Nakita kong suot niya, yan pagpasok natin. Di ba? Nag-inarte pa nga siya tungkol sa tela niyan. Nalipat ang lahat ng mata sa gray na boxers. Dahan-dahan akong tumayo. Sinasadya ang bawat galaw. Inabot ko at kinuha ang boxers mula kay Donalyn. Gamit ang dulo ng 2 daliri, na parang may nakakahawang sakit ito, binaligtad ko ang waistband. Ayan, sabi ko, itinuturo ang tag. Sinulat ko ang pangalan ni Daryl, gamit ang pentel pen dyan, kasi lagi siyang nawawala ng damit sa gym. Ang katahimikang sumunod ay mabigat, nakakasakal, at napakasarap damhin. Mukhang nakalunok ng buong kalamansi si Tita Lolit. Ang mga kaibigan niyang sina Christy at Annabel ay halos manginig na sa pagpipigil na ilabas ang mga cellphone nila para mag-text sa ibang marites. Kaya pala, sabi ko, ang boses ko ay bumabalot sa buong kwarto na parang basag na salamin. Nasa basurahan ng banyo ng mga babae ang brief ng asawa ko at ang damit ng matalik kong kaibigan, pero pareho silang nawawala. Dahan-dahan kong ibinaling ang tingin ko sa industrial freezer. Nanginginig si V. Mukha siyang masusuka. Nababaliw na ang chat. Hindi. Sira na ang plot. Nasa kontrabida na ang ebidensya. Nakakahiya to. Dapat cool at dominant ang lalaking bida. Hindi na huling walang salawal. Ang freezer. Nasa freezer pa rin sila. Kalimutan nyo na ang brief. Iligtas nyo ang mga bida. Vi, sabi ko, naglalakad palapit sa kanya. Buksan mo ang freezer. Sinabi ko na sayo. Tili ni V. Humarang sa harap ng mabigat na pintong bakal. Sira yung hawakan. Nakajam. Walang tao dyan. Kung walang tao dyan, sabi ko, nilalakasan ang boses ko para marinig ng buong resto. Di wala kang pakialam kung tatawag ako ng bumbero para sa pilitang buksan yan. Dahil kung nawawala ang asawa ko at wala sa banyo ang nakahubad niyang katawan, iisipin ko na ang pinakamasama. Nilabas ko ang cellphone ko. Tatawag ako ng 911. Tigil! Sigaw ni V. Sumugod siya at hinawakan ang pulso ko. Huwag mo silang tawagan. Masisira ang negosyo ko. Di buksan mo ang pinto. Tumingin si V kay Tita Lolit. Tumingin siya sa mga staff sa kusina na nanlalaki ang mga matang nanonood. Tumingin siya sa akin habang nanginginig.
Dumukot siya sa bulsa ng apron niya at nilabas ang isang susi. Baka na jam lang. Humihikbi niyang sabi. In-unlock niya. Hinila ang mabigat na trangka. Nasira ang seal kasabay ng sumisingaw na hangin. Isang makapal na ulap ng puting usok ang mabagal na gumapang sa mga tiles ng sahig. Sandaling wala kaming nakita kundi ang usok. Tapos, nang mawala ito, tumambad ang eksena. Hindi ito romantic. Hindi ito katulad ng sa mga pelikula, kung saan nakayakap ang magkasintahan sa isa't isa. Mukhang trahedya, at maganda. Nakakadiri ito. Nakakukot si Daryl sa sahig. Ang balat niya ay may nakakatakot na kulay violet at asul na patse-patse. Nakadapa si Jelay sa ibabaw niya, o mas tamang sabihin, sinubukan niyang sumiksik sa ilalim ng balat ni Daryl para makakuha ng init. Basag-basag at puting-puti ang mga labi niya. At ang maskara niya ay nagyelo na parang mga linyang baku-bako sa pisngi niya. May frostbite sa mga kilay ni Daryl. Nagyelo na ang sipon sa itaas na labi ni Jelay. Hubot-hubad silang dalawa. Ang amoy ng hilaw na isda at nagyeyelong hangin ay sumingaw mula sa loob. Diyos ko po! Tumili si Tita Lolit. Isang tunog na parang latigong pumitik. Tumahimik ang chat ng isang segundo. Tapos sumabog. Kadiri, kadiri, kadiri. Bakit ganyan ang itsura nila? Mukhang bangkay ang bida. Nasaan ang aesthetic? Namamaluktot ang lalaki. Oh God! Sira na ang pantasya ko. Hindi ako umiwas ng tingin. Hindi ako tumakbo palapit para kumutan sila ng jacket ko. Tumayo lang ako roon. Hawak ang cellphone. At pinindot ang record. Daryl? Nagpanggap akong gulat. Jelay. Bahagyang bumukas ang mga mata ni Daryl. Malabo at walang pokus. Sinubukan niyang igalaw ang panga niya. Pero sobrang lakas ng panginginig ng mga ngipin niya na parang tunog ng machine gun. Oh my God! Sigaw ni Kong TV. Nagyeyelo na sila. Kumuha kayo ng kumot. Tumawag kayo ng ambulansya. Tumakbo palapit ang mga kaibigan ko. Dala ng simpleng awa ng tao. Kumuha sila ng mga mantel sa mga kalapit na mesa. At itinapon yun sa nakahubad at nanginginig na dalawa. Napasandal si V sa pader. Dumausdos pababa sa sahig. Umiiyak na nakatakip ang mga kamay sa mukha. Umatras ako para siguraduhing makukuhanan ng kamera ang buong anggulo. Ang mga hilera ng frozen meat, ang mga nakahubad na taksil, ang nakatambak na mantel, at ang pandidiri sa mukha ni Tita Lolit. Tita, bulong ko ng sapat na malakas para marinig sa video. Tama po kayo, sobrang close nga talaga nila. Magulo ang biyahe sa ambulansya. Hindi ako sumama sa kanila. Sinabi ko sa mga paramedic, sobrang na-trauma po ako. Hindi ko po kayang sumakay dyan kasama sila. Nandito naman po ang nanay niya. Siya na lang po. Si Tita Lolit, namumutla at nanginginig, ay napilitang isakay sa ambulansya kasama ang nakahubad at nagyeyelo niyang anak. Nagpaiwan ako para bayaran ng bill. Nakaupo si V sa bar, tulalang nakatingin sa kawalan. Walang natira sa restaurant, pero bago yon, nakakuha muna ng pictures ang bawat isang customer na naroon. Lumapit ako sa counter. Mabilis na nag-i-scroll ang chat sa paningin ko. Transparent at tarantang-taranta. Demonyo ang kontrabidang to. Hindi man lang umiyak. Teka. Nakita niyo ba ang nanay ng bida? Parang gusto na siyang itakwil. Sira na ang plot. Kailangan natin ng time jump. Kailangan natin ng redemption arc. Anong redemption pre? Naging violet na popsicles siya kasama ang kabit niya. Hindi na mabubura sa isip natin ang itsura nilang yon. Vi, sabi ko. Nagulat siya. Ang bill namin ay 25,000 pesos, plus yung 2 kahon ng beer na hindi namin nabuksan. Nilapag ko ang credit card sa counter. I-charge mo na. Tiningnan niya ako ng may namumulang mga mata. Alam mo na sa umpisa pa lang. Siyempre alam ko. Ngumiti ako. Hindi yon mabait na ngiti. At ngayon, alam na rin ng buong mundo. Tumulong ka at naging kasabwat sa kalandian sa loob ng negosyo mo. Kinulong mo sila. Nilabag mo ang health and sanitation code. Nagsinungaling ka sa mga customer. Gaano katagal mo kayang panatilihing bukas ang resto na to kapag bumuhos na ang mga reviews? Namutla sibi. Pupunta na ako sa ospital. Sabi ko, tinapik ang card ko sa counter. Siguraduhin mong bigyan ng malaking tip ang mga waiter mo. Nakakita sila ng mga bagay na hindi dapat makita ng kahit sinong tao. Mabigat ang hangin sa ospital. Inilagay sina Daryl at Jelay sa magkatabing kama sa ER.
nakakabit sa mga thermal blanket at IV fluids. May mild hypothermia sila at first-degree frostbite sa mga daliri sa kamay at paa. Sabi ng doktor, makakaligtas sila ng pisikal, pero sa lipunan, patay na sila. Pumasok ako sa kwarto. Nakaupo si Tita Lolit sa upuan sa pagitan ng mga kama nila. Nakasubsob ang mukha sa mga kamay niya. Nang makita niya ako, tumayo siya na may nanggagalaiting mukha. Mahirap mamatay ang masamang ugali. Gusto niya akong sisihin. Ikaw! Galit niyang asik. Kung hindi ka lang umorder ng napakaraming pagkain. Kung hindi mo lang kami pinilit na magstay. Kung hindi ko kayo pinilit na magstay. Kalmado kong putol sa kanya. Makakalabas si Daryl sa freezer. Pagkatapos ng 10 minuto, magsusuot siya ulit ng damit. Uuwi sa bahay. At hahalikan ako gamit ang mismong bibig na ginamit niya kay Jelay. Yun ba ang mas gusto mo, tita? Ang lokohin kayo. Bumuka ang bibig ni Tita Lolit. Tapos sumara. Tiningnan niya si Daryl, na nakabalot na parang shawarma at nakatingin lang sa kisame. Zainab, paos na tawag ni Daryl. Basag ang boses niya. Tubig. Nagbuhos ako ng tubig mula sa pitsel. Inabot ko sa kanya, pero hindi ko idinikit ang straw sa labi niya. Kailangan pa niyang piliting iangat ang ulo niya, para maabot ito. Bakit? Bulong niya, pagkatapos uminom. Bakit hindi mo binuksan ang pinto? Wala akong susi, Daryl. Alam mo, mahina niyang sumbat. Hinarangan mo ang pinto. Kumakain ako ng hapunan, Daryl. Nililibre ko ng boodle fight ang nanay mo. Sinasabi mo bang kasalanan ko, na napagdesisyonan niyong maghubad sa napakalamig na freezer kasama ang best friend ko? Si Jelay, sa kabilang kama, ay nagsimulang umiyak ng mahina. Zainab, I'm so sorry. Hindi lang talaga namin napigilan ang sarili namin. Nangyari na lang bigla ang true love. Lumbas ang chat. Ayan. Go, Jelay. Pa-victim ka lang. Gamitin mo ang love, conquers all card. Tingnan niyo ang mga luha niya. Kawawa naman. Siguradong gusto siyang protektahan ng bida. Tumawa ako. Isang tuyo at matalim na tunog. True love? Tanong ko. Ganyan ba ang tawag mo dyan? Dahil mula sa pwesto ko kanina, mukha kayong dalawang asong nagdikit sa lamig. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Sinubukang sumigaw ni Daryl, pero naging hingal lang ito. Mahal ko siya. Ilang buwan ko na siyang mahal. Kasi ikaw, lagi ka na lang busy. Wala ka ng time sa akin. Busy akong kitain ng perang ipinambayad sa hapunang kinain mo lang, sabi ko. Busy akong magbayad ng hulugan sa bahay na tinutulugan mo. Busy akong ipasok sa trabaho si Jelay. Dumukot ako sa bag ko. Hindi lang pala hapunan ang inatupag ko kanina. Buong gabi rin akong nag-text sa abogada kong si Attorney Lorna Kapunan. Isang palaban at walang awang abogada, na ilang linggo nang naghihintay ng signal na ito. Nakutuban ko na ang panloloko niya. Ang gabing ito ay ang kumpirmasyon. Nilabas ko ang isang brown envelope. Ayaw ko sana itong gawin habang nagdi-defrost ka pa, pero dahil binanggit mo na rin ang true love, pabilisin na natin to. Ibinato ko ang envelope sa dibdib ni Daryl. Mga papeles para sa annulment dahil sa pakikiapid. Ididimanda ko rin si Jelay ng concubinage at moral damages. At dahil may hawak akong video evidence at sandamakmak na witness, pati na ang sarili mong nanay, sa tingin ko hindi ito magtatagal. Napasinghap si Tita Lolit. Annulment? Zainab, huwag ka namang padalos-dalos. Nagkakamali rin ang mga lalaki. Nilamig lang siya. Kailangan niya lang ng init ng katawan. Tita, nasa basurahan na ang brief niya, bago pa man siya pumasok sa freezer. Napabagsak pabalik sa upuan niya si Tita Lolit. Kahit siya, hindi na ito kayang baliktarin. Nag-viral ang video. Siyempre naman. Ipinasa ni Annabelle sa anak niya, na agad in-upload sa TikTok. Naging trending topic ang frozen kabit. Walang awa ang mga comments ng mga netizens. Ang kwentong gusto ng chat, yung mga kawawang nag-iibigan, laban sa masamang asawa ay hindi gumana sa totoong buhay. Sa totoong buhay, nakita ng mga tao ang isang taksil na asawa, at ahas na best friend, na nakatanggap ng instant karma. Ha, tingnan niyo ang pagmumukha nila. Kadiri, teka, di ba si Daryl yan ng ganyang kumpanya? Babagsak ang stocks nila. Iconic ni Mrs. Narinig niyo ba? Umorder pa ng chicken wings habang nagyayelo sila. Nagwawala na ang chat sa isip ko. Bakit ang sasama ng mga tao ngayon? Hindi lang nila naiintindihan kung gaano kalalim ang pag-ibig nila. System alert. Bumagsak na ng 1% ang aura ng bida.
Sira na ang main plot. Lumabas ng ospital si Daryl makalipas ang 2 araw. Hindi siya nakabalik sa bahay namin. Pinalitan ko na ang mga kandado at ipinadala sa storage unit ang mga gamit niya. Napilitan siyang tumira kay Tita Lolit. Nalaman ko kay Kong TV na impyerno ang sitwasyon sa bahay nila. Si Tita Lolit, na sobrang napahiya sa mga amega niya at sa mga kakilala sa simbahan, ay walang inatupag kundi bungangaan si Daryl bawat segundo. Si Jelay, dahil wala nang ibang mapuntahan, ay doon din nakitira. Suklam na suklam si Tita Lolit kay Jelay. Ang babaeng pinuri-puri niya at sinabing mas mabuti pa kaysa sa akin ay siya na ngayong pokpok na sumira sa pangalan ng anak niya. Pagkaraan ng 1 linggo, pumasok ako sa opisina. Ako ang VP of Sales. Si Daryl ang CEO, isang titulong hawak niya lang, dahil tatay niya ang nagtayo ng kumpanya. Pero ako ang nagpapasok ng pera. Nandun si Daryl, nakasuot ng gloves para itago ang nagbabalat na mga daliri dahil sa frostbite. Mukha siyang losyang nang pumasok ako sa conference room. Tumahimik ang mga board members. Zainab, sabi ni Daryl, sinusubukang bawiin ang autoridad niya. Kailangan nating pag-usapan ang ginawa mong pagkakalat ng baho natin sa publiko. Nandito tayo para pag-usapan ang Q3 projections. Putol ko sa kanya. At ang katotohanang 3 sa pinakamalalaking kliyente natin ang nagbantang bawiin ang kontrata nila dahil ayaw nilang ma-associate sa ano nga ulit ang tawag sa'yo ng Inquirer. The Frozen Cheater. Hinampas ni Daryl ang mesa. Pero agad ding namilipit sa sakit. Ito ang kumpanya ko. Sa totoo lang, singit ni Mr. Sai, ang majority shareholder. Kumpanya ito ng mga shareholder. At ngayon, pabigat ka na lang, Daryl. Mabilis lang ang meeting. Sinuspinde si Daryl at inilagay sa administrative leave. Ako ang ginawang acting CEO. Habang nag-iimpake si Daryl ng mga gamit niya, sumulpot si Jelay sa pinto. Grabe ang itsura niya. Tuyot at nagbabalat ang balat niya dahil sa lamig at wala siyang makeup. Zainab, pagmamakaawa niya, pilit na hinahawakan ang braso ko. Parang awa mo na, itigil mo na ang demanda. Hindi ako makahanap ng trabaho. Kilala na ako ng lahat. Tinanggal na ako ni V. Sabi niya, sinira ko raw ang resto niya. Sarado na ang resto ni V kahapon pa. Sabi ko, habang chinecheck ang phone ko, sanitary inspector. Ipinasara na sila ng DOH. May kinalaman yata sa maling pag-imbak ng pagkain sa freezer. Wala na akong natira. Iyak ni Jelay. Akala ko ba magkaibigan tayo? Dati yon. Sabi ko, tinitigan siya ng diretso sa mata. Tapos, nakipagtalik ka sa asawa ko. Hindi ginagawa yon ng magkaibigan. Pumitik-pitik ng mahina ang chat. Ang lupit niya. Hindi ba niya nakikitang nagdurusa na si Jelay? Pero deserve din naman niya ng konti. Masama na ba ako dahil inisip ko yon? Hindi. Magpakatatag ka. Laging nagdurusa ang mga bida bago sila magtagumpay. Walang magiging tagumpay na mangyayari. Bulong ko sa hangin. Ano? Tanong ni Jelay. Wala. Lumabas ka na sa building ko, Jelay. Bago pa ako tumawag ng guard. Naging madugo ang proseso ng annulment. Sinubukang ipaglaban ni Daryl ang bahay. Ang shares niya sa kumpanya. Ang sustento. Pero hindi matumbasan ang kahihiyan ng freezer incident. Ang judge, isang matapang na babaeng walang pasensya sa mga manloloko, ay napanood din ang video, napasa akin ang bahay, napasa akin ang shares ko. Binili ko ang shares ni Daryl sa napakababang halaga dahil desperado siya sa pera pambayad sa abogado at sa hospital bills ni Jelay. Sumubok ng isang huling desperadong hakbang si Tita Lolit. Pumunta siya sa bahay ko 1 buwan matapos maaprubahan ang mga papeles. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Hindi na nakaayos ang buhok niya. Zainab, sabi niya habang nakatayo sa porch. Pwede ba tayong mag-usap? Busy ako, tita. May date ako. Nanlaki ang mga mata niya. Date? Ilang buwan na simula nang maghiwalay kami. At hindi katulad ng anak mo, naghintay muna akong maging single. Parang awa mo na, bulong niya. Si Daryl, hindi siya okay. Lulong na sa alak, iniwan na siya ni Jelay. Nakataas ang kilay ko. Wow! Trouble in paradise? Nakahanap siya ng mayamang lalaki online. Isang crypto bro. Bigla na lang nag-impake at iniwan kay Daryl lahat ng utang. Zainab, miss na miss ka na niya. Alam niyang nagkamali siya. Gusto na niyang umuwi. Tiningnan ko ang babaeng to, na ilang taon akong pinahirapan, na sinabihang hindi ako sapat, na tinawanan ako nung akala niyang niloloko ako ng anak niya.
Nasa bahay na siya, tita, sabi ko. Nasa inyo. Doon siya nababagay. Nagsimula ko nang isara ang pinto. Teka, hindi na ako kinakausap ni na Christy at Annabel. Sigaw niya. Sabi nila, nagpalaki raw ako ng isang pervert. Zainab, kailangan mo kaming tulungang linisin ang pangalan namin. Hindi ko kayo matutulungan, sabi ko. Pero bibigyan ko kayo ng tip. Sa susunod na maghanap kayo ng mas mabuting manugang, siguraduhin niyo na hindi siya yung tipong nagtatago sa freezer. Sinarado ko ang pinto. Bumalik ako sa sala. Tahimik ang bahay, payapa. Wala nang mga text na nakalutang sa hangin. Nawala na ang chat nung mismong araw na napirmahan ang mga papeles. Mukhang tapos na ang kwento, na-cancel dahil sa mababang ratings, at sa isang kinasusok lamang bida. Nagsalin ako ng alak at naupo sa sofa. Nag-vibrate ang phone ko, galing kay Kong TV. Uy, magkikita kita ang tropa sa bagong seafood resto sa BGC. Sama ka? Ngumiti ako. G. Pero siguraduhin nyo lang na gumagana ang lock ng freezer nila. Epilogue. Paglipas ng 6 na buwan, nagkasalubong kami ni Daryl. Kalalabas ko lang mula sa isang mamahaling steakhouse sa BGC kasama ang isang kliyente. Maganda ang porma ko. Naka-tailored suit, bagong gupit, kumikinang sa tagumpay ng isang record-breaking na quarter. Si Daryl ay nagpapark ng mga kotse bilang valet boy. Nanigas siya nang makita niya ako. Mas pumayat siya, mas tumanda. Naging sensitibo na sa lamig ang mga kamay niya. Dahil sa frostbite kaya nakasuot siya ng gloves kahit hindi naman malamig ang panahon. Zainab, sabi niya, mahigpit ang hawak sa susi ng kotse. Daryl, kamusta ka? Okay lang. Tumingin siya sa mga paa niya. Balita ko nasa Dubai na daw si Jelay. Kasama yung lalaki niya. Nalaman ko rin. Nagkamali ako, Zainab. Nagkamali talaga ako. Oo, nagkamali ka nga. Sigaw ng valet manager mula sa likuran ni Daryl. Umusog ka nga. Hindi magpapark mag-isa yung Mercedes. Napatalon si Daryl. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon na may matinding pangungulila sa mga mata niya. Hinihintay niya yung eksena kung saan papatawarin siya ng bidang babae. Kung saan makikita kung gaano siya bumagsak at kakaawaan siya nito. Pero hindi ako ang bidang babae. At lalong hindi ako kontrabida. Ako ang manunulat ng sarili kong kwento. Keep the change. Sabi ko, idiniin ang 5,000 piso sa kamay niya. Naglakad ako papunta sa kotse ko, sumakay, at nagmaneho palayo nang hindi lumilingon pabalik. Kahit saan, sa pinakasulok ng isip ko, nakita ko ang isang huling kumukurap na text. System end, best ending unlocked.